Alright, magandang buhay. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang basics of electricity. Pero bago yon, alam nyo ba kung bakit ginagamit ang light bulb as symbol of knowledge? According to Macmillan Encyclopedia of Physics, although brain accounts for less than 2% of person's weight, it consumes 20% of the body's energy. Ang average power ng human body ay nasa 100 watts. So, 20% of 100 watts ay equivalent sa 20 watts. Sapat para pailawin ang standard na light bulb. Proceed na tayo sa basics of electricity. Ano nga ba ang electricity? According to Merriam-Webster, electricity, a fundamental form of energy observable in positive and negative forms that occurs naturally, as in lighting, or is produced as in a generator, and that is expressed in terms of the movement and interaction of electrons, letter B, electric current or power. Ang sabi dito, electricity daw is ang movement or ang paggalaw ng mga electrons. Doon din nakuha ang pangalan na electricity. Merong dalawang forms ng electricity. Ang una ay ang static electricity. Ilan sa halimbawa nito ay ang frictional electricity at ang kuryente na nanggagaling sa mga kidlat. Ikalawa ay ang dynamic electricity. Mag-focus tayo sa dynamic electricity. Ano nga ba ang dynamic electricity? By definition, dynamic electricity is the flow of electric charges through a conductor, or in other words, an electric current. Ang conductor ay ang mga bagay na kung saan malayang nakakagalaw ang mga electrons. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang maraming uri ng mga metal. Merong dalawang uri ang dynamic electricity. Yun ay ang direct current or DC at ang ikalawa ay ang alternating current. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Direct current. Ang direct current ay ang uri ng kuryente na kung saan ang electrons ay dumadaloy lamang sa iisang direksyon. Example nito ay ang mga battery-operated na mga gadget. Sobrang daming application ng battery sa ating pamumuhay. Lahat ng gadget, appliances na pinapagana ng battery ay gumagamit ng direct current. Sa kabilang banda, ang alternating current naman ay kapag ang electrons ay nagkakaroon ng palitan sa direksyon from positive to negative or negative to positive. Ang AC ay ang uri ng electricity na ginagamit natin sa ating mga kabahayan. Kung makikita nyo sa larawan, ito ang mga appliances na gumagamit ng alternating current. Sa animation, makikita nyo ang magkakaiba ng alternating current at direct current. Sa alternating current, makikita na magkakaroon ng palitan sa direksyon. Sa direct current naman ay isa lang. Alternating current. Ito ang ilan sa mga magandang katangian ng alternating current. Una, kaya nitong maabot ang kahit na malalayong mga lugar. Pangalawa, nakakatulong ito upang mabawasan ang energy loss. Pangatlo, ito lamang ang uri ng kuryente na gumagana sa mga transformer. Narito ang pinakamahalagang mga elemento sa pag-aaral ng electricity, ang voltage, current at resistance. Ano nga ba si voltage? Si voltage ay ang pressure na nagtutulak sa charged electrons o yung current. Kung makikita sa drawing, siya yung tumutulak kay current para makapunta sa kabila. Ano naman si current? Si current, siya ang flow ng electrical charge or ng electrons. Kung makikita sa picture, siya ay yung tinutulak ni voltage. Resistance. Ano naman si resistance? Siya ay isang property ng conductor na kung saan ino-oppose niya o pinipigilan niya ang pagdaloy ng electric current. Sa drawing, siya naman ang pumipigil kay current na dumaloy sa kabila. Para mas madaling maintindihan ang relationship ng tatlong ito, atin itong ikumpara sa isang water analogy. Si voltage
Siya yung pressure na tumutulak sa tubig upang dumaloy sa mga tubo. Si current, siya naman yung tubig. At si resistance, siya naman yung nagkokontrol at pumipigil sa daloy ng tubig. Halimbawa nito ay ang mga faucet at ang mga bulbs. Tungo naman tayo sa electrical safety. Lagi nating nakikita ang sign na ito, danger high voltage. Pero alam nyo ba na hindi voltage ang delikado kundi ang current? Oo, tama. Dahil pwede kang mapahamak kahit mababa lang ang voltahe, basta mataas ang current. Pero, bakit ginagamit pa rin ang signage na ito? Dahil sa mga common na mga tao, mas familiar sila sa word na voltage. Kapag narinig o nakita nila ang salitang ito, ay matatakot sila at di na nito lalapitan. Kaya ginagamit pa rin ang signage na ito. Pero hindi naman siya mali. Dahil according to Ohm's law, as the voltage increases, the current also increases. Yun yung tinatawag na directly proportional. Sa water analogy, kapag tinasan mo ang pressure, mas maraming tubig ang lalabas. Makes sense. Tungo naman tayo sa octopus connection. Ang octopus connection ay ang connection na madalas natin nakikita sa ating mga bahay. Ginagawa ito kapag nagkakabit tayo ng mga extension plugs or extension cords upang madagdagan ng outlet. Pero hindi ito magandang practice. Sa kadahilanan na pwede itong magresulta sa overloading at maging sanhi ng sunog. Ang ginagamit na connection sa ating mga bahay ay ang parallel circuit. At according to Ohm's law, as we increase the load connected in parallel, it will result to lower resistance and higher current. Kapag bumaba ng husto ang resistance, tataas ang current. At ito ay delikado. Kung makikita natin sa mga nabibili nating mga extension cord, meron itong mga ampacity. Ano ba ang ampacity? Ang ampacity ay ang maximum current na kayang i-handle ng ating mga gamit, kagaya ng extension cord. Kung makikita nyo rito, meron lamang siyang 13 amperes na ampacity. Kapag lumampas sa 13 amperes ang dumadaloy na current sa kanya, maaari itong masira, masunog, at mas delikado ay pagmulan ng sunog. Hindi lamang ang extension cord ang merong ampacity. Meron din ang circuit breakers, switches, at convenience outlet. Dumako naman tayo sa circuit breaker. Merong tinatawag na 80% rule sa circuit breaker. Pero bago yon, ano nga ba itong circuit breaker? Ang circuit breaker ay isang automatically operated electrical switch na dinisenyo upang protektahan ang ating electrical circuit para sa mga damage na pwedeng i-cause ng excess current, overload, at short circuit. Inihahanay ang mga circuit breaker sa kanyang ampacity. May mga circuit breaker na 15 ampere, 20 ampere, 30 ampere, 60 ampere, at etc. Pero dito, gagamitin ko ang 15 ampere. So, ano nga ba itong 80% rule? Ang 80% rule, ito ang rule na kung saan hindi natin sinasagad ang ampacity ng circuit breaker. Meron lang tayong tinatawag na load allowance. So, kailangan natin kuhanin ng 80% ng ampacity ng circuit breaker at dapat yun ang ating limit. Sa formula ng wattage, kailangan nating i-multiply ang voltage at ang current. Meron tayong 230 volts at kukunin ko ang 80% ng 15 ampere. 15 ampere, 8 times 80% is 12 ampere times 230 volt, meron lang tayong 2,760 watts or 2.76 kilowatt na load allowance. So kapag lumampas tayo sa ganitong wattage, maaaring mag-trip ang ating circuit breaker. So dapat hindi tayo lalampas sa 80%. Meron pang isang rule sa circuit breaker. Dapat din nakaakma ang gagamit nating size ng wire o tamang wire gauge sa tamang circuit breaker. Sa circuit breaker na 15 ampere, ang pwede natin gamitin na wire gauge size ay gauge 14 dahil kailangan nating i-match
ang ampacity ng circuit breaker sa ampacity ng ating wire. Dito, makikita natin, ang gauge 14 ay meron ding 15 ampere na ampacity. Tumataas ito, nakadepende sa temperature. Yun lang. So, electrical safety tip, tayo ay mag-invest sa mga kalidad na electrical materials dahil para din naman ito sa ating kaligtasan. Sabi nga, there's nothing more important than a good, safe, and secure home. Sana ay marami kayong natutunan sa aking presentation. Hanggang sa muli, stay safe